So, hello, what's up mga katako? So, for today's vlog, ayan, second day na po ng paggagawa dito sa ating bahay. So, hindi ko po siya na-vlog kaninang umaga kasi po ay pumunta po ako ng Calaca sa Batilik po, gawain ayos ko nga po yung sa kontador namin. So, hindi ko na po na-vlog yung pagkakabit po nila ng bubong. Napalitan na po yung bubong natin. So, kisame na po ang ginagawa ng mga Kuya Boyet ngayon. Yan, sayang po, hindi po natin na-vlog yung pagpapalit ng bubong kanina. Gawa nga po ng maaga po tayo pumunta ng Calaca. Alas 7 po ako pumunta doon. Gawa ng maaga po, kailangan gawa ng aasikasuhin nga po namin yung sa Batilik. So guys, silipin nyo na lamang po ang ginagawa ngayon ng mga Kuya Boyet. Nasa Kisame na po sila. Okay na po yung ating dalawang bintana. Takloban na po siya kagahapon. And then yung ating pong bubong, yan, bago na siya guys. Sapalitan na siya kanina. So, silipin nyo po ang ginagawa ng mga Kuya Boyet din sa aming kwarto sa Kisame na po. So, guys, ayan, nakabit na ng mga Kuya Boyet yung mga bakal. So, hindi natin siya na-videohan talaga as in, sayang. Hindi natin na-vlog kanina. So, kakabitan na lamang siya ng plywood para sa ating Kisame. So, ang Kuya Boyet ay may hinahasa lamang ang Kuya Boyet sa labas. Palang ating bubong. Napalitan na siya. 5 bubong nga pala yung binili natin, 5 yero. Yan, bagong-bago ng bubong natin guys. Wala nang butas, so hindi na kami magbubuhos talaga ng asin. Yan. Bago ng bubong natin. Ayun guys, sayang talaga at natin na-videohan yung pagpapalit ng bubong kanina. Yan, kita-kita na dyan guys. Wala na siyang butas as in. Bago lahat ng ating yero ngayon. So, update ko na lang guys, siguro guys pag nakabit na naman Kuya Boyet yung Kisame kasi apot kami sa Aplaya gawa ng sobrang init dito sa bahay. So mamaya ko na lang po kayo update pag tapos na po mga Kuya Boyet. Ayun guys, update lang, silip ulit tayo dito sa kwarto kung ano na ba. Yan, may nakabit na palang isang plywood guys sa ating Kisame, silipin niyo po guys. Ayun, may isa na plywood na kabit ang mga Kuya Boyet sa ating Kisame. Ayun, ang kalahati na lang yung lalagyan. Meron na dito sa loob. So, ayan na lang. Konti na lang guys, ay tapos na po ang Kuya Boyet sa ating Kisame. Ayan po. Ayan. Meron na siyang Kisame. At ayan yung ating kwarto. Sa kabitan na nga po ng Kuya Boyet ng isang Kisame yung ating kwarto. So, siguro mamaya ko na lang po kayo i-update pag tapos na po sila ni Gemma. Kasi hindi po tayo masyado makapag-vlog, gawa po ni Ineng. Ay may sapak po siya. Hindi po ako makapag-video ng ayos. Gawa iyak po siya ng iyak. So, itong date nga ng paggagawa sa ating kwarto is hindi ko na siya masyado na-intindi sa pagbablog. Gawa nga po ng umalis tayo at si Ineng ay may sapak nga po. So, I'm so happy guys. Bago ng bubong ko. Bagong-bago ng bubong natin. At syempre, patapos na din yung kwarto. So, ang bilis gumawa ng Kuya Boyet. The best talaga. So, update ko na lang kayo guys. Pag tapos na sila sa Kisame, mamaya ko na lang siya i-vlog. Nagalit naman Kuya Boyet. Unggoy o unggoy.
guys, ayun, update lang po sa ating kwarto. Nakabit na po pala yung kisame guys. Tapos na siya. Yan. Natapos na po ikabit yung kisame natin at ating bubong ay napalitan na din po. So, ang next na natin gagawin dito sa ating bahay, sa ating kwarto ay ang pagbili ng linoleum, tsaka po yung order ako sa Shopee ng mga wall decor para ikakapit ko siya dito para naman magkakulay yung pader namin kasi hindi namin siya papapinturahan. Sabi ko kay Gemma ay huwag na pintura, order na lang ako ng wall decor na kinakapit. Yun, ay na lang ang aming gagamitin dito sa aming kwarto. So guys, pero medyo hindi pa to tapos kasi kinapos yung ating budget. Yan. Kinulang yung budget natin talaga kaya meron tayo isang pader na hindi natin napalitan. So, sabi ko naman po sa Kuya Boyet is pag nagkapera ako is papagawa ko pa dito sa kanya. Papapalitan ko na plywood yung pader dito sa kwarto. Hindi ko siya ipapabato plywood ulang-ulan. So, ito yun guys, papakita ko sa inyo. Yung hindi namin napalitan guys kasi kinulang ako sa budget oh. Butas yan. Butas-butas na siya. Yan as in sira. So hindi na kasi kinaya ng budget kaya hindi siya napalitan. Kinulang yung budget namin. Yan. Tingnan nyo butas. Butas talaga siya. Ito yung rep ko. So, sabi ko naman po sa Kuya Boyet, once na magkapera ako, ay ipapaayos ko po to sa kanya. Papapalitan ko po agad ng plywood para po maganda naman po tingnan din sa aming kwarto. Yan. Ito po yung pinatakloban natin na bintana. Okay na siya. Ito yung kabila na ating pinatakloban. So, medyo gitak-gitak pa din talaga yung mga pader kasi hindi ko siya pinatipag guys. As in, pinatakloban ko lang talaga yung ating bintana. Tapos, ito yung ating kisame guys. Kulong na tayo dito. May kisame na. Okay na. Makakalipat na siguro kami dito sa isang araw pag nakabili na ako ng linoleum. Yan ang ating kwarto. Na din ang bubong natin yan, bago na lahat ng ating yero. As in, bago na talaga siya lahat. Oh, 'di ba? Wala na siyang kabutas-butas, guys. Inuna ko talaga yung bubong kasi magtatag-ulan na. Kailangan natin ay safe tayo sa tag-ulan. Bago na siya. And guys, yan, okay na, nalinis ko na din yung kwartong yan. Hindi ko na po siya binidyohan. So, pag ako po ay maglalako na po si Jemmer bukas. Pag may kinita po siya is bibili na po kami ng linoleum kasi as in wala po talaga natira sa aming pera. Ubus po talaga lahat ng aking savings. Yan. As in yung natira lang po sa aking bank account is 2,000 pesos. Yan. Pero okay lang naman po yun kasi is nakikita naman po namin kung saan po namin dinadala yung pera na naipon namin po. Tulad nga po nito, napapalta po namin yung bubong. And then, yung kwarto nga po is napaayos namin siya. At yan, may kisame pa. Sabi ko naman kay Jemar ay maglalako pa siya. Mababawi din yan yung mga nagastos namin dito sa bahay. Kaso medyo malaki talaga yung nagastos namin. And then, sumabay pa nga po yung sa Batilik. Akala ko is mga 1 month pa siya bago maayos. Pero okay na din yung mas maganda dahil mas maaga kami makakabitan ng kuryente. So, medyo ang babayad natin sa Batilik ay yung utang na nanay na 6,200 and then nawawala yung kontador namin. So, kailangan ko daw siyang bayadan. 2,000 plus daw siya. So, sabi ko is babayadan na lang namin para makabitan agad kami ng kuryente kasi pag hindi ko yung binayaran ay hindi kami makakabitan. So, nag-decide ako na pag na-inspection kami is babayadan ko na lang po yung nawawalang kontador and then yung utang nga po na nanay sa Batilik para makabitan na po kami ng kuryente. So, I'm so excited guys na makalipat na kami dito sa kwarto. Syempre, bablog pa din po natin ang ang transformation ng kwartong to pag dumating na po yung mga in-order ko na ganito guys, wall decor and then pag nakabili na tayo ng linoleum. I'm so excited na mag-decorate sa ating bagong kwarto. Bagong kwarto! No guys, I'm so excited lang na mag-decorate dito sa kwarto pag kami ay nakalipat.
na. So, ibablog ko po yun para mapanood nyo din. So, ito na lang talaga yung problema natin. Hindi siya napalitan kasi kinapos talaga tayo sa budget. Medyo kinulang na tayo sa budget kaya hindi natin siya napapalitan. Pero maybe next time na lang, pag tayo nagka-budget na ulit, isuunahin ko talaga to, papapalitan ko siya para na maganda tingnan sa loob ng ating kwarto. So, yun guys, I'm so happy. So, dito ko na nga din po pala tatapusin ang aking vlog for today's guys. Ayan, so update ko na lang kayo pag okay na talaga ang kwarto at pag tayo nakalipat na. Yan, maraming salamat po sa lahat po sa nakaabot sa vlog na ito. Maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta. Sir Steven, I miss you so much. Thank you for always sharing your blessing. I love you so much, Sir Steve. Always take care. So guys, magkita-kita na lang po tayo sa akin next vlog. Bye-bye po sa inyong lahat. Love you all.